Natalo na naman nga po ang Boston Celtics ngayong araw laban sa Detroit Pistons 112-105 kung saan hindi nga dito naging sapat ang performance ni na Jaylen Brown na nagtala ng 34 points at si Derrick White na merong 31 points. Gaya ng nakaraang talo, nanlamig na naman ang shooting ng kanilang mga players sa long range na rason bakit sila natalo muli. Kaya nagpapatunay lamang ito na napaka-inconsistent ng Boston ngayon, lalo pat pagkatapos na magkaroon ng winning streak, sinundan nga ito ng lose streak matapos silang matalo sa kanilang huling dalawang laro. At dahil sa pagkatalo, bagsak sa 15 wins, 11 losses ang kanilang record bilang panlima. Unti-unti na nga bumabagsak ang Celtics sa ngayon at kapag nagsunod-sunod pa ito, hindi malabo na mahulog sila sa ibaba ng Eastern Conference, lalo pat mas malalakas na teams ang kanilang makakabangga ngayong linggo at sa susunod. As of now, nakatenga pa rin si Jason Tatum sa kanilang bench. Sa kabilang banda, marami ang nakapansin na simula nang bumalik si Stephen Curry sa lineup ng Golden State, bigla nga pong nagkagulo ang kanilang opensa. In fact, masyado itong predictable mula sa kanilang mga kalaban since alam nila na pupunta parate kay Stephen Curry ang bola at ang lahat ng kanilang play. Dahil dyan, masyado nga pong naapektuhan ng rhythm at ang laro ng kanyang mga kakampi, katulad ni Pat Spencer na nawala ng playing time simula nang bumalik si Stephen Curry. Sa katunayan, 7 minutes lamang ang nakuha nito laban sa Portland Trail Blazers at nakapagtala lamang siya ng 2 points. Bigla na lamang nga pong nawala ang laro ngayon ni Pat Spencer na siya sanang bumubuhat sa team sa kanilang nakuhang 2-game win streak. Bukod sa pagkakaroon ngayon ng limitadong playing time, hindi na rin naman siya nakakahawak ng mas maayos ng bola at nakakakuha ng plays dahil masyado nga silang nakatuon sa scoring ni Stephen Curry, which is hindi nga gumagana sa ngayon. Sa kabilang banda, bagamat nagawa ng Los Angeles Lakers na manalo last game laban sa Phoenix Suns, hindi pa rin ang tumitigil ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa team at posibilidad na pagkuha kay Giannis Antetokounmpo. Napakarami pa ring senaryo ang lumalabas ngayon, lalo pat kapag nakuha nila si Giannis, tuluyan na nga pong masisecured ang kanilang future at magkakaroon ng mas mataas na tsansang magkampiyon. Nilinaw ng bagong team owner, gusto nitong gumawa ng malaking trade at kumuha ng malaking pangalan sa trade market. Pero kahit gaano kagusto ng Lakers na makuha si Giannis, ibinulgar ng isang insider na ayaw nga nitong umalis sa Milwaukee Bucks at lumipat ng ibang koponan. Ayaw nga ni Antetokounmpo mai-trade sa Lakers dahil mas gusto pa rin niyang manatili sa Milwaukee. Nasa Bucks pa rin ang kanyang loyalty at mas gusto niyang makakuha dito ng kampiyonato sa mga susunod na season. As of now, ang pinaka-target nga ni Rob Pelinka ay defensive wing na makakatulong kina Luka at LeBron James.